Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay okay naman. Sana maayos ang ating kalagayan. Siyempre, ang aking pagbati po sa inyo ng belated Happy Valentine's Day. At siyempre sa ating mga kabarangay, especially yung workforce natin, tsaka yung ating mga daycare pupils, nawa ay naibigan nyo rin yung ating naging simple celebration ng Valentine's Day sa ating barangay. Siyempre, sa ating mga kabarangay din ng mga Katoliko, nawa ay nakapagsimba din po tayo para sa Ash Wednesday naman. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una po, naging successful ang ating pagdiriwang po ng Chinese New Year dito po sa Barangay San Antonio at naging maganda ang pag-ikot ng ating Dragon and Lion Dance dito sa Central Business District at dito sa ating village. So nakakatuwa yung mga cooperation din ng ating mga locators, mga stakeholders natin, gayon din yung mga residents natin dito po sa ating village. So syempre nagtapos din po ang ating pagdiriwang with a simple fireworks display na isinagawa naman po natin sa intersection ng Julio Vargas at ng San Miguel Avenue. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating Dragon and Lion Dance team. Alam ko, halos sila pa rin yung suki na natin na nagpo-perform dito sa ating barangay every year. Of course, sa Okay for this annual na collaboration to celebrate Chinese New Year dito po sa ating komunidad. Of course, to iNews Pasig for the coverage. At least ay naipakita natin, naipakita natin sa publiko ang ating simpleng pagdiriwang ng Chinese New Year dito sa ating barangay. And most especially sa ating mga barangay employees na tumulong sa logistics, sa pagsasaayos ng mga pangangailangan natin upang maidaos po natin ng maganda at masaya ang Chinese New Year sa Barangay San Antonio. So sa ating mga partners, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. At syempre sa Barangay San Antonio, wala ring patid ang ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa educational sector or the academe dito sa ating komunidad. Siyempre, unang-una dyan ang ating collaboration with the University in Asia and the Pacific pagdating po sa kanilang NSTP program. So, ang Barangay San Antonio ay isa sa mga napili muli ng UANP para maging beneficiary community ng kanilang NSTP program. At nagkaroon ng simpleng consultation. Kasama po natin ang ilang representative ng mga communities na beneficiary din nila sa kanilang NSTP program. Of course, andun si Cap Alex Torres ng Barangay Kapitolyo at ang representative din po ng Kapitolyo High School. So, ibinahagi po natin ang ating mga pangangailangan dito sa barangay, pero binigyan po natin ng diin o emphasis ang mental wellness or ang mental health awareness na alam naman po natin lalo sa youth ay isa sa mga most relevant issues din na natatalakay. So nawa ay makalikha tayo ng programa kasama ang mga NSTP students ng UANP nang sa ganun ay makatulong po tayo. Napakalaki po ng impact nito pag meron tayong mga ma-roll out na mga programs pagdating sa mental health awareness. At syempre, ang ating patuloy din na pakikipag-ugnayan and collaboration with the UANP CDE Center. So this is their preschool. Ito po yung preschool ng UANP. At kamakailan ay ni-request po ng mga teachers ng kinder students na sila ay makapasyal sa ating barangay facilities, particular sa ating disaster management headquarters upang makita ang ating ambulance, ang ating fire truck, ang ating mobile patrol, at gayon din maka-interact sila sa ating personnel, yung ating mga bombero, yung rescue team natin, yung medics, at syempre yung ating security
force. No? At naging maganda ang experience ng mga bata. No? Sabi ko nga, bakit sila pumapasyal ngayon? No? Ito na pala yung period or yung time na ang tinatalakay nila is yung kahalagahan ng isang komunidad as well as the community leaders and community helpers o yung mga naglilingkod sa ating barangay. So, naging maganda naman ang kanilang experience, yung interaction nila. No? Very happy sila pag nakakita sila nung ating mga vehicles, no? Na ginagamit for disaster response. So, syempre, ako ay nagpapasalamat sa mga teachers, mga staff, parents, at gayon din mga pupils ng ating UANP CDE Center. At nawa ay naging maganda po ang inyong experience sa pagpasyal sa ating barangay. Syempre, no, again, always welcome po kayo sa Barangay San Antonio at ang BSA ay laging handa na umalalay sa inyong mga pangangailangan. At no, kasama din po ang ating pakikipag-ugnayan sa mga educational sector ay ang ating pag-accommodate sa mga college students, no, na nagsasagawa ng kanilang mga research paper, may kinakailangan gawing report sa kanilang paaralan. No? At kamakailan, no, ilang mga college students ang ating nakausap, no, na-accommodate natin para sa mga maiikling interviews. At ang pangunahing mga paksa na ating natalakay with them ay ang ating disaster management at gayon din ang ating basura to Ayuda program. So sabi ko nga, ako'y natutuwa, no, na kahit hindi paaralan na base dito sa lungsod ng Pasig, ay nakikita ang mga pilot programs natin dito po sa ating barangay at nagiging interesado sila, no, kung paano natin nasimulan and most importantly kung paano natin nasusustain ang ating mga programa para po sa ating komunidad. So again, no, patuloy pong bukas ang aming tanggapan, no, lalong-lalo na sa mga mag-aaral, no. Sabi ko nga, isa sa mga goals namin 'yan na ang Barangay San Antonio ay makilala bilang isang student-friendly barangay din. Meaning, pagka kinailangan ang opinion o ang kinakailangan na ma-interview ang isang barangay official, ay laging bukas ang aming pinto upang ma-accommodate namin ang inyong mga pangangailangan sa inyong school. At syempre, no, sa Barangay San Antonio, patuloy din po ang ating mga alignment efforts, no, with the Pasig City Government. No? Syempre, mahalaga po yan na ang barangay ay aligned, no, with the city government nang sa ganon ay mas maging efficient ang ating paghahatid po ng serbisyo para sa ating mga constituents. So again, patuloy po ang ating pagdalo sa iba't ibang mga activities na kakailanganin ang presensya ng Barangay San Antonio, lalong-lalo na po sa city government level. So kamakailan po ay umattend ang inyong lingkod sa first Pasig City Development Council meeting na isinagawa sa Pasig Grave, na kung saan ay imbitado ang all 30 barangays, no, ang mga punong barangay ng 30 barangay ng Pasig City, gayon din ang mga representatives ng different CSOs. So, layunin po ng City Development Council ang magkaroon ng konsultasyon, no, sa mga barangay, sa mga CSO, lalo-lalo na kung meron silang mga ipapanukala na mga programa, mga proyekto, mga activities na ilalaan ng city government para sa ating lungsod. So again, maraming salamat kay Mayor Vico Soto, no, kay Vice Mayor Dodot Jaworski sa City Council, no, na laging ini-involve ang mga barangay sa governance ng ating city government. Siyempre, dumalo rin ang inyong lingkod sa monthly na Liga ng Barangay meeting, Pasig chapter. So again, ang mga punong barangay ng ating lungsod ay nagtitipon-tipon yan every month, no, upang talakayin ang iba't ibang issues, no, ang mga iba't ibang mga pangangailangan din ng barangay na again through the Liga ng Barangay ay hinihiling natin of course ang mga assistance, no, mula sa ating city government, particular sa ating Mayor Vico Soto. So again, maraming salamat kay Consikap Alba, no? At syempre sa ating mga kasamahang officers din ng Liga ng Barangay sa isang maayos na naman
na pagtitipon upang, again, maging aligned din tayo lahat, all 30 barangays, sa paghahatid ng serbisyo para sa ating lungsod. At syempre, binisita rin natin kamakailan ang ating Business One-Stop Shop sa Ayala 30th Mall. So, layunin ng aming pagbisita, kasama natin ang ating staff sa Treasury Department, si Mark Arcelon. At layunin natin na, again, to align our Treasury Department with the Business Permit and Licensing Office ng Pasig City. At again, pagdating sa mga business entities natin, sa compliance ng ating mga business entities ay yun ang ating mga tinalakay po natin. At nakita po natin na pwede tayo mag-share ng ating mga data nang sa ganun ay makita natin kung sino ang mga business entities na compliant ba. Yung iba, meron bang irregularity sa kanilang data na isinasubmit sa barangay at gayon din sa city government. So ako ay nagpapasalamat kay Attorney Ian Villar na head ng ating Business Permit and Licensing Division dito sa Pasig City, na siyang may hawak na sa barangay San Antonio. So Attorney, maraming salamat sa inyong pag-accommodate sa barangay San Antonio nang sa ganon ay mas maging streamlined ang ating services, lalong-lalo na pagdating sa mga business entities and establishments sa ating barangay. So again, tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-promote pa rin ng ease of doing business dito sa Barangay San Antonio, and naniniwala ako na yung magandang relations ng barangay at ng city government ay magiging beneficial din para sa ating mga business locators, mga establishments, mga entities na matatagpuan dito sa Barangay San Antonio. So again, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa ating mga viewers to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group, and please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan sa ating barangay. Alam ko marami dyan nagpa-follow up tungkol sa GoBag. So huwag kayong mag-alala, nagsimula na ang distribution sa ating barangay. And tulad nung sinasabi ko rin sa mga nagtatanong sa akin, ang distribution po ng GoBag parang pong pamaskong handog. So bahay-bahay, QR code pa rin ang kailangan, yung Pasig Pass. So hindi ho yan iiwan sa amin sa barangay and then kami ho magdi-distribute. Hindi po ganon. Hindi rin yan na pagpunta sa bahay, walang tao doon, iiwan na lang basta doon. So, kinakailangan pa rin ang QR code tulad nung distribution ng pamaskong handog. So, again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagsaserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the barangay council, the SK Council, the social media team, of course, ang aking pagpapasalamat sa ating mga benefactors, donors, and collaborators sa again pakikipagtulungan po sa ating barangay upang makapaghatid po tayo ng iba't ibang mga serbisyo at programa para po sa ating komunidad. And last but not the least, of course, ang ating mga mahal na constituents, mga netizens po natin, mga kabarangay po natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at pakikiisa sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lang po tayo sa ating pagdarasal. Umpisa na ng Lenten season. It's time to strengthen our faith. Mas kailangan natin ng pananampalataya para mairaos po natin ang ating pang-araw-araw na buhay. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi, stay safe always, and may God bless us all. Thank you.